Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang mekaniko ng kotse na si Paul na nagtatrabaho sa kanyang sariling workshop. Di nagtagal, nakipag-video call siya sa kanyang anak na si Beth na kasalukuyang nag-aaral sa lungsod. Nang makita ang pagod na mukha ng kanyang anak, tinanong ni Paul kung ayos lang siya. Sumagot si Beth na pagod lang siya at hindi siya nakakapagpahinga ng maayos. Nang marinig ito, sinubukan niyang maniwala sa kanya, kahit na pakiramdam niya ay baka may itinatago ang kanyang anak. Kinabukasan, habang nag-aayos ng sasakyan, natagpuan ni Paul ang isang liham mula sa paaralan ni Beth tungkol sa kanyang hindi nabayarang bayarin sa paaralan. Nag-alala siya, kaya agad niyang tinawagan si Beth para itanong ito, pero nang tumawag siya, isang kakaibang boses ang sumagot. Tinanong ni Paul ang lalaki kung nasaan si Beth, pero iniinsulto lang siya ng lalaki at tinapos ang tawag. Kaagad pagkatapos, sinubukan ni Paul na tawagan muli si Beth ngunit walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Ngayon talagang nag-aalala sa kanyang kaligtasan, nag-iwan si Paul ng voicemail na nagmamakaawa na tawagan siya pabalik. Nakipag-ugnayan din siya sa paaralan, at nalaman na ang dormitoryo ni Beth ay matagal nang walang laman. Sa halip na agad na pumunta sa pulisya, nagpasya si Paul na siya na ang kumilos at pumunta sa lungsod upang imbestigahan ang kanyang pagkawala. Pagdating ni Paul sa dorm ni Beth, nagpasya siyang pumasok sa pamamagitan ng puwersahang pagbukas sa harapang pinto. Sa loob, mabilis niyang napagtanto na matagal nang walang tao sa lugar. Habang naghahanap siya ng mga palatandaan tungkol sa kanyang anak na babae, natagpuan ni Paul ang isang litrato ni Beth kasama ang ibang babae, na inaakala niyang kaibigan nito. Umaasang makahanap ng higit pang mga pahiwatig, pumunta si Paul sa isang sikat na lokal na bar kung saan madalas magtipon-tipon ang mga kabataan. Nakipag-usap siya sa bartender, tinatanong kung may alam sila tungkol sa mga babae na nasa litrato na ipinakita niya. Sa kasamaang palad, wala siyang nakuha mula sa kanyang mga pagtatanong. Determinado na matuklasan ang katotohanan, nagpasya si Paul na maghintay sa bar. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin niya ang isang magandang babae na nagngangalang Angela na pumasok sa bar kasama ang kanyang kasintahan. Doon, ipinakilala ni Paul ang sarili bilang ama ni Beth ngunit tumanggi si Angela na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Naiinis at desperado na mahanap ang kanyang anak na babae, nakipag-away si Paul sa ilang lalaki sa bar. Nakita ang kaguluhang kanyang dinudulot, sa wakas ay pumayag si Angela na makipag-usap pero sa kondisyon na bilhan siya ni Paul ng pagkain. Noong una, sinubukan ni Angela na iwasan ang mga tanong ni Paul, ngunit dahil sa pagpupumilit ni Paul, unti-unti na rin siyang nagbahagi ng kanyang nalalaman. Sinabi ni Angela sa kanya kung paano nakilala ni Beth ang isang lalaki na nagngangalang Ed sa New Orleans at naligaw si Beth ng landas kasama ang ilang mapanganib na tao. Nais na iligtas ang kanyang anak na babae, nagpasya si Paul na pumunta sa lugar kung saan maaaring naroon si Beth at nag-alok kay Angela ng kaunting pera kung dadalhin siya nito sa lokasyon ni Ed. Kinabukasan, umalis sina Paul at Angela upang hanapin si Ed. Sa biyahe, tinanong ni Angela kung bakit hindi isinama ni Paul ang mga pulis. Ipinaliwanag niya na karaniwang naghihintay ang mga awtoridad ng 48 oras bago kumilos sa isang kaso ng nawawalang tao. Ayaw niyang maghintay ng ganoon katagal, kaya pinili niyang siya na ang kumilos. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating sila sa New Orleans kung saan hahanapin ni Angela si Ed. Binalaan ni Paul si Angela na lumayo sa kanya upang maprotektahan ang kanyang reputasyon sa lungsod. Pumasok si Paul sa isang gusali na talagang isang nightclub, habang si Angela ay pumunta sa banyo upang gumamit ng ilang droga bago pumunta sa dance floor. Sa ilalim ng impluwensya, nawawalan ng pokus si Angela sa paghahanap kay Ed at sinisimulan niyang hikayatin si Paul na sumama sa kanya sa kasiyahan. Nang mapagtanto niyang wala na siyang sapat na oras para sa kasiyahan, mabilis na hinikayat ni Paul si Angela na umalis kasama siya. Noong mga sandaling iyon, nakita ni Angela ang isa sa mga kasamahan ni Ed, at nilapitan siya ni Paul upang itanong ang tungkol sa kinaroroonan ni Ed. Tumanggi ang lalaki na bigyan si Paul ng anumang impormasyon, at sa halip siya at ang kanyang mga kaibigan ay inatake si Paul, pinatumba siya. Habang umaalis ang mga lalaki, bumangon si Paul at lumaban sa grupo. Bago siya umalis, kinuha ni Paul ang isa sa kanilang mga cellphone at nagmadaling bumalik sa sasakyan. Sa sasakyan, nagulat si Angela kung paano hinarap ni Paul ang laban ng napakabilis. Hindi pinansin ang reaksyon ni Angela, sinabi ni Paul na magpadala siya ng mensahe kay Ed gamit ang cellphone na kinuha niya.
Pagkatapos noon, nagpasya silang pumunta sa isang motel para maghintay sa sagot ni Ed. Curious kung sino talaga si Paul, patuloy na nagtatanong si Angela sa kanya, lalo na't mukhang mayroon siyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit hindi pinapansin ni Paul ang kanyang mga tanong at sinabihan siyang magpahinga. Pagkatapos, nagsimula si Paul na mag-isip tungkol sa kaligtasan ni Beth, nag-aalala na baka kasama niya ang mga mapanganib na tao. Para mapakalma ang sarili, nagpasya siyang maligo, na nagpakita ng malaking tato ng agila sa kanyang likod at peklat mula sa bala sa kanyang katawan. Nang mapansin ni Angela ang isang tato na may pangalan ng yumaong asawa ni Paul, tinanong niya ito at nalaman na pumanaw ang asawa ni Paul dahil sa leukemia. Di nagtagal, nakatanggap sila ng sagot mula kay Ed na nagsasabi na siya ay nasa isang nightclub malapit sa kanilang motel. Walang pag-aalinlangan, nagmadali sila papunta sa nightclub. Paglabas nila, itinuro ni Angela si Ed sa loob ng club at binigyan si Paul ng oras para ayusin ang mga bagay sa kanyang sarili. Habang pumapasok si Paul sa bar, may isang tao sa loob na nakakakilala sa kanya. Matapos sa wakas ay makita si Ed, tinanong siya ni Paul tungkol kay Beth, ngunit hindi seryosong sinagot ni Ed ang tanong ni Paul at nagpakita pa ng kawalang galang kay Beth. Naiinis si Paul sa ugali ni Ed kaya mahigpit siyang pinagsabihan ni Paul na mag-ingat. Di nagtagal, may isang lalaki ang dumating, ipinakilala ang sarili bilang tiyuhin ni Ed, si Stuart. Humihingi ng tawad si Stuart kay Paul sa ngalan ni Ed. Lumabas na nagkita na pala sina Stuart at Paul noon at minsan siyang pinatawad nito. Nang malaman ito, sa wakas ay umamin si Ed na nakipag-date siya kay Beth, pero ngayon ay sumama na siya sa isang drug dealer na ang pangalan ay Pharmacy. Pagkatapos, ibinigay ni Ed ang lokasyon ni Pharmacy kay Paul. Nang lumabas si Paul mula sa bar, nakita niyang naghihintay pa rin si Angela sa kanya, kaya sabay silang nagpunta upang hanapin si Pharmacy. Habang naghahanap sila, natuklasan ni Paul na si Beth ay naligaw sa isang network ng droga na pinapatakbo ng isang makapangyarihang kriminal na grupo. Dahil dito, nahaharap si Paul sa isang matagal na niyang kaaway, si Omar, isang boss ng krimen na may galit kay Paul. Ang galit ay nagugat mula sa isang nakaraang pangyayari ng aksidenteng napatay ni Paul ang pamilya ni Omar habang siya ay nasa isang misyon bilang isang hitman. Ngayon, napagtanto ni Paul at Angela na sinusundan sila ng dalawa sa mga tauhan ni Omar. Agad na nagulat ang mga tauhan kay Omar, ipinaalam sa kanya ang kinaroroonan ni Paul at Angela. Nang marinig ito, inutusan ni Omar ang kanyang mga tauhan na hulihin si Paul at dalhin sa kanya. Samantala, sinubukan ng assistant ni Omar, si Mark, na kumbinsihin si Omar na pabayaan na lang si Paul, ngunit si Omar, puno ng galit at paghihiganti, ay hindi pinansin ang payo ng kanyang assistant. Dahil dito, ang mga thug na sumusubaybay kay Paul ay nagsimulang kumilos at binaril ang kotse ni Paul, sinusubukang pilitin siyang lumihis ng daan. Pagkatapos ng isang matinding habulan, nagawa ni Paul na mapabagsak ang sasakyan ng mga tauhan ni Omar. Pagkatapos, tinanong niya ang isa sa kanila, na umamin na ipinadala sila ni Omar. Inutusan ni Paul ang lalaki na ipaalam kay Omar na huwag makialam sa kanya bago niya binaril ang lalaki. Sa motel, nagulat si Angela sa ginawa ni Paul. Pagkatapos, ibinahagi ni Paul ang higit patungkol sa kanyang nakaraan, na nagbunyag na dati siyang miyembro ng militar. Pagkatapos umalis, naging isang hitman siya na may misyon na patayin si Omar. Sa isang flashback, nakita natin si Omar kasama ang kanyang pamilya sa unang araw ng paaralan ng kanyang anak na babae. Nagpa siya ang asawa ni Omar na e-drive ang kanilang anak na babae, ngunit sa kasamaang palad, sumabog ang kotse. Ang target ni Paul ay talagang si Omar, hindi ang kanyang pamilya, at doon siya nagkamali ng sobra. Mula sa sandaling iyon, nangako si Omar na maghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, nang malaman na si Angela ay nasa malaking panganib, dinala siya ni Paul sa isang hotel at iniwan siya sa kanyang kaibigang si Sam. Sinabi ni Sam kay Paul ang tunay na pagkatao ni Pharmacy, siya ay isang kilalang leader ng cartel. Sa kabila ng panganib, determinado si Paul na harapin siya dahil nasa panganib ang buhay ni Beth. Nauunawaan ng mga potensyal na panganib, nagpa siya pa ring tumulong si Sam kay Paul dahil matagal na silang magkaibigan. Pagkatapos umalis ni Paul, tinanong ni Angela kung magpapadala ba si Sam ng backup para tulungan siya. Pinapakalma ni Sam si Angela na hindi kailangan ni Paul ng tulong, ipinaliwanag ang tibay ni Paul bilang isang hitman na kilala noon bilang The Prince na may kontrol sa isang mahalagang lugar sa New Orleans. Sinabi ni Sam kay Angela na lumayo kay Paul para sa kanyang sariling kaligtasan.
Si Paul ay pumunta sa isang kalapit na tindahan ng baril, tahimik na ipinapakita ang isang tato sa kanyang kamay. Ang may-ari ng tindahan, nagulat, ay naglabas ng baril at itinutok kay Paul, kinilala ang tato mula sa mga kwentong ipinamana sa kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Paul ay hindi isang ordinaryong tao. Nang mahinahon, ipinaliwanag ni Paul na kaibigan siya ng ama ng may-ari at dumaan lamang siya sa tindahan upang kunin ang ilang bagay na naiwan niya. Matapos ipaliwanag ni Paul ang kanyang layunin, dinala siya ng may-ari ng tindahan sa isang nakatagong silid-imbakan na puno ng mga baril. Nang tingnan ni Paul ang mga ito, napagtanto niyang hindi ito gumagana, kaya inalok siya ng may-ari ng dalawa sa kanyang sariling baril. Tinanggap ni Paul ang alok at pagkatapos ay nagtungo sa lokasyon ni pharmacy. Pagdating niya sa punong tanggapan ni pharmacy, dumaan si Paul sa isang gusali na puno ng mga adik hanggang makarating siya kay pharmacy. Doon, binalaan niya si pharmacy na kukunin niya si Beth at walang sino mang haharang sa kanya. Sinabi ni pharmacy na si Beth ay sumama sa kanyang sariling kagustuhan, kaya hindi siya maaaring kunin ni Paul. Pagkatapos, ipinakita ni pharmacy kay Paul ang isang silid kung saan natutulog si Beth. Habang pinapanood ni Paul ang kanyang anak na babae, biglang inatake siya ng mga tauhan ni pharmacy, lumalabas na tumawag si Omar sa kanila at inutusan silang hulihin sina Paul at Beth. Agad na nilabanan ni Paul ang mga kriminal, at sa kabila ng mga sugat dahil sa saksak at putok ng baril, nagawa pa rin niyang iligtas si Beth. Sa determinasyon, isinakay ni Paul si Beth sa kanyang sasakyan at tumakas mula sa lugar ni pharmacy. Samantala, dumating si Mark sa isang gusali upang tanungin ang isang lalaking labis na nasugatan mula sa pagpapahirap ng mga tauhan ni Omar. Tinanong ni Mark kung nasaan si Paul pero nang hindi makasagot ang lalaki, binaril siya ni Mark. Sa parehong oras, muling nagkikita sina Paul, Beth, at Angela sa hotel ni Sam. Sa hotel, ginagamot ni Paul ang kanyang mga sugat mula sa laban sa mga tauhan ni pharmacy kanina. Agad na natunto ni Omar ang lokasyon ni Paul sa motel at napagtanto niyang nagtraidor si Sam sa kanya. Galit na galit, ipinapadala ni Omar ang kanyang mga tauhan para hulihin si Paul. Sa motel, kinausap ni Paul si Beth na nahihiya nang bumalik sa bahay, pero pinatibay siya ni Paul sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang pagmamahal bilang ama ay hindi kailanman magbabago. Pagkalipas ng kaunti, dumating sina Mark at ang kanyang mga tao sa motel, pinalilibutan ang gusali. Nang malaman kung ano ang nangyayari, mabilis na sinabi ni Paul kay Angela na magtago habang sila ni Sam ay naghahanda para harapin si Mark. Nagsimula nang magpaputok ang mga tao ni Mark kay Paul at Sam pero lumaban sila pabalik at unti-unting naalis ang mga tao ni Mark isa-isa. Ang alitan sa pagitan ni Paul at Omar ay lalong lumalala habang determinado si Omar na maghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagdukot kay Beth. Ayaw niyang masaktan ang kanyang anak na babae, kaya hinarap ni Paul ang mga puwersa ni Omar, lumaban sa mga kaaway upang iligtas siya. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Mark ang pagkakataon na dakpin si Beth. Nang marinig ang mga putok ng baril, nagmadali si Paul na hanapin si Beth ngunit pinigilan siya ng mga bala mula sa mga tauhan ni Omar. Magkasama silang lumaban, pinabagsak ang mga umaatake. Pagkatapos, hinabol ni Paul si Mark na nauwi sa isang shootout. Sa kasamaang palad, nakatakas si Mark kasama si Beth. Matapos labanan ang natitirang mga umaatake, umalis sina Paul at Sam sa motel at natagpuan ang driver ni Angela, na pinatay ng mga tauhan ni Omar. Nang makita ni Paul na ligtas pa rin si Angela, agad niya itong dinala palayo sa motel at bumalik sa tindahan ng baril kung saan ibinigay ng may-ari kay Paul ang 2 bagong baril. Makaraan ng kaunting sandali, dumating si Paul sa punong tanggapan ni Omar, at gamit ang kanyang armas, mabilis niyang pinabagsak ang mga tauhan ni Omar na sumusubok na pigilan siya sa bawat palapag. Nang malaman ni Omar na pinatay na ni Paul ang marami sa kanyang mga tauhan, lumabas siya habang hawak niya si Beth na hostage. Sinabi niya kay Paul na palalayain niya si Beth kung isusuko ni Paul ang kanyang buhay bilang kabayaran para sa pamilya ni Omar na pinatay ni Paul noon. Nang marinig iyon, sinubukan ni Paul na ipagtanggol ang kanyang mga aksyon, ipinaliwanag na aksidente ang pagkamatay ng asawa at anak ni Omar. Gayunpaman, tumanggi si Omar na makinig at naghahanda na patayin si Beth. Di nagtagal, nagmamadali si Paul na habulin si Omar sa itaas na palapag ngunit pinigilan siya ni Mark. Wala silang ibang pagpipilian kundi maglaban, at sa huli ay natalo ni Paul si Mark na nahulog mula sa itaas na palapag.
Nang harapin ni Paul si Omar, na nakatutok ang baril kay Beth, sinubukan ni Beth na lumaban at makawala sa pagkakahawak ni Omar. Nang makita ang pagkakataong ito, pinaputukan ni Paul si Omar na nagtatapos sa banta. Sa huling eksena, matagumpay na nailigtas ni Paul si Beth at dinala siya palabas ng gusali, kung saan naghihintay na sa kanila si Angela. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.